Tila napahiya dito si Bongo. Alam niyo naman kung paano siya ngayon magpalusot. Talagang itatanggi yan. Ang tinutukoy po natin dito ay kuno yung reward system nga na isiniwalat na lang si Garma. Katulad ng sinabi ko rin, ito po ay open book. Alam na po ng mga kababayan natin itong ganitong sistema. Kaya lang kasi nung magsalita si Garma, doon na lalong na confirm. All along, yung kaalaman natin, yung alam natin sa nangyari noong war on drugs na yan, ay totoo pala talaga. Okay, so yun nga, itinanggi yan na si Bongo, lalong itinanggi rin ni Bato de la Rosa, diba? Lahat naman itatanggi, sino kasing aamin sa ganitong sitwasyon, ano? Sanay na sanay kayo sa kabalastugan, sanay na sanay kayo sa kademonyuhan. Ilang taon kayong naghari-harian, sa puntong ito talagang aamin pa kayo? Natural, hindi. Natural, gagawa pa rin kayo ng lusot at paraan kung paano nyo matatakasan ang mga pananagutan nyo sa taong bayan. Ito yung sinabi ni Bongo. Walang reward system na iniimplementa noon kapalit ang buhay ng sinuman. Yan. Ito yung madalas nating sabihin kung paano magmalinis si Bongo. Talagang poprotektahan niya yung nasa Malacanang dati, si Digong. Mahilig talaga sa pagmamalinis ang mga katulad niya. Pero yung mga revelasyon na kung ano ay siya yung pinaka-overseer, siya yung pinaka-manager ng reward system na ito, alam niya, dumadaan sa kamay niya kung sino yung mga dapat ipatumba at kung sino yung dapat bigyan ng reward, kung ilan na ang napapatay at kung ano-ano pa. Dumadaan daw sa kamay ni Bongo. Siya daw ang nag-overseer nga or taga-pamahala. Sabi ni Garma, I am not so familiar with the specific amounts. Might be wrong if I say that it is 50,000 or 100,000 or 1 million, but there is a corresponding amount per level chair. Per level. May corresponding amount. Ibig sabihin, kung malaking tao yung ipinapatay, abay mas malaki yung reward. Kung ordinaryong kababayan lang natin, na pagkamalan lang, may napatay ka, may reward pa rin yun. Kaya talagang gugustuhin siguro ng mga kapulisan na andun yung temptation, parang binigyan na talaga natong si Digong ng matatawag na license to kill yung mga kapulisan noong panahon na yon. O ayan, tahasang itinanggi ni Bongo, pero kung matatandaan niyo po, ang pahayag nga natong si Digong, may 3 million ako na reward sa mga drug lords. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Dead or alive. So, ang ibig sabihin yan, talagang walang problema kung patayin man ng mga kapulisan yung isang drug lord. Abay, ang balita natin, kaya ganito ang naging sistema, ang laki ng reward, para nga naman sipagin yung ating mga kapulisan, nawawala minsan ang konsyensya basta't ang kapalit ay malaking halaga. Totoo yun, nawawala sa sarili, na nabubulag, okay, sa halaga na ipinapangako ng mga katulad nga narang si Digong. Abay, mantakin nyo, ang totoo naman pala talaga niyan, kaya gustong ipatiklo ang mga drug lords ay para wala ng kakompetensya etong isang ito. Napakagaling po ng mga makikita natin balita. Kaya i-share po natin yung mga ganito. Balikan o binabalikan ng mga netizens kung ano yung mga nakaraan, kung ano yung mga pahayag ni Digong, kung ano yung mga pahayag ni Bato de la Rosa. Makikita nyo konektado sa mga nangyayari. Makikita nyo na nagbibigay patunay yung kanilang mga dating pahayag sa kung ano yung totoong nangyayari ng panahon na yun. Good luck!